welcome back sa ating channel na It's a Trap. So pasensya na kayo at medyo na busy at ngayon lang nakagawa ng video. So ngayon may bumili sa ating Facebook page ng ilang mga carnivorous plant. At habang naghahanap ako ng medium na gagamitin para sa iba pang mga purchase niya, dinampot ko tong medium na to. Tapos may napansin akong green dito sa ilalim. Meron palang mga nabuhay o nag-sprout. Galing saan to? Galing sa isang ugat. Nakita ko na tong ugat na to nung tinapon ko to. Hindi ko akalain na tubuan siya ng carnivorous plant. Hindi ko kasi alam na ugat yun ng ugat ng binata. Meron pa sa ilalim, so kailangan natin ayun o, itanim natin to, sayang wala na tayong binata. Eto na, so parang gustong magsabi na ilabas na natin yung mga halaman sa loob. So anyway, ito yung mga halaman na yun. Ibabalik ko muna dito sa pwesto. Mamaya ko na asikasuhin. Ang aking asikasuhin muna yung order. Kasi napagkasundo namin na ipalalamove na lang kaysa ipa JNT or JRS. So ayan. Yan rin pala yan. Mag-propagate through roots. Ang tibay ng roots kasi parang patay na roots na yun, kulay black na yan. Nabuhay pa. Anyway, ang order niya ay Aphrodite, Gymphiensis, at ano pa ba isa? Petiolaris. So nag-ano tayo ng mga medium dito kasi ito puro na ulan na ito, madalas umulan ngayon, kaya kita nyo naman tumubo na yung mga carnivorous plant. So ito, hindi imposible na tubuan rin ito ng ibang mga carnivorous plant. So pakita ko lang sa inyo yung mga order niya. So isang Aphrodite, kukuha tayo ng maganda-ganda dyan, wala namang problema. Tapos Petiolaris, ayan, kuha tayo dyan. Tapos ano pa ba yung isa? Ayan, Gymphiensis na flowering. Kung morning natin to inayos, malamang naka-open yung mga yan. Kasi pagka gantong tanghali pero makulimlim pa rin dito, no? Kasi yan, pinatubo na natin yung grapes. Yan kasi yung isa sa mga dahilan na bakit ako hindi pa asikaso. Kasi lahat ng mga alaga na sa labas namamatay sa sobrang init. So nagpatubo muna tayo ng grapes sa paligid para lumilim. Ayan, so mas ano na sila, mas madali na silang mabubuhay dyan pag nag-propagate na tayo. So ito yung mga flowering na Gymphiensis. So maganda sa flowering, madaling paramihin. Ayan, so bago pala tapusin tong video, maikling video lang to kasi asigasuhin ko na yung order niya. Ito yung update sa mga plants natin dito, ng mga paborito natin. Kasi sila yung mga halaman na nag-endure hanggang sa huli, no? Na busy tayo, hindi natin masyado naalagaan, pero itong mga to nag-survive. So isa na dito, ito si variegated na Nepenthes. Tignan nyo, nung pinapakain ko to ng mga insect, hindi natin kung masisilip natin. Huwag naman sanang maputol. Silip na natin. Pero ang nilagay ko dyan sa loob, sa lagubang, yung sa lagubang na pagka may bulok na bunga, doon sila napunta. Hindi ibang klase, hindi ganun yung inuuyog namin ng bata pa kami. Hindi rin kalagin to. Box type sa lagubang na yan. Tapos maliit. So ayan, pinakain ko dito. So yung sa lagubang, binihead muna natin bago natin ilagay kasi baka kainin yung halaman. So ang dami naman nila, pagka naglagay kayo ng gulay na nabubulok dito, like sa ibon, kinabukasan or maya maya ang dami na nila.
So nilagyan ko to ng beetle. Pagka may nakikita ako na fruit fly kalaban kasi ng biko yun. So kaya yun, pinapakain ko na lang dito. So yung basil niya, nakala ko hindi tutuloy. Dahil hirap nga ako magpatubo ng halaman ngayon. Ayan, tumuloy. Yung nag-uumpisa, kaya hindi ko sigurado kung tutuloy. Kasi tingnan, deform yung unang dip niya. Ayan, nasa ilalim. Yung pangalawa, napakaliit niyan. Pero ngayon, nung pinakain natin, yung biglang laki. Kasi ayan. So nilagyan rin pala natin siya ng live sphagnum moss, pero hindi siya naka-water tray. Kita niyo naman nakaangat lang. Kasi nga Nepenthes, 'di ba? So alagaan na hindi natin matunaw. So ayan, nag-feature siya ng isa. Kala ko dire-diretso na yung pagpi-feature niya, hindi eh. Nag-iitim pa rin. Tapos etong taas, ayan, hindi ko alam kung tutuloy rin 'to. Pero parang malabo. Pero at least may isa na tumuloy. So ayun na lang yung pakakainin natin. At siguro hanapin natin ng pwesto or gawa natin ng setup na magiging komportable sila. So ito naman yung bigay sa atin naman, precious. So ayan. Kala ko mag-green na dahil nasa lilim na siya. Pero ayan, medyo nagpula lang. Dark na dark pa rin yung kulay ng dahon. Kahit na, tingnan nyo naman kung gaano ka shaded yung paligid. Ayan. So, dahil nga yung grapes masyado nang kumapal rin sa taas, lumilim ng gusto. So, hindi nawala na tuloy yung kulay ng Helianthera natin. No? So, yung mga nakaraan, may mga nag-brown yung tip niya kasi nga sobrang init nung time na yon. Pero ngayon, tignan nyo yung mga bago. Na sila. Umusbong na naman. Tapos ito, mamumulaklak na naman itong isa. Ayun yung napansin ko sa Helianthera. Bago siya mag-flower, nagkakaroon ng isang pulse bibipari. Ewan ko kung dito lang sa akin or ganun ba talaga magmulaklak yung Helianthera. Kasi ito, pangalawang pamumulaklak pa lang. Ito yung una. Ayan, pulse bibipari. Tapos yung sumunod, ayan, may mga flower na. Ito hindi ko na pinolinate. No, kung alam ko lang na mamumulaklak to, nag-collect sana ako ng pollen. Pero ayan, hindi na ako nakapag-collect eh. Nayaan ko na lang kung mag-produce ng ng seeds, thank you. Kung hindi, siguro pag naparami to at dire-diretso na sila mag-flower, ito na siguro yung time na kapag pollinate tayo. Mas nakakatuwa na itong Ciliata. Tama ba? Tama, Ciliata. Nag-produce na naman ng another matured pitcher. Kasi ito ay puro mga maliliit pang pitcher nung nakaraan. Ngayon ay nag-matured pitcher. Tsaka kita mo sa kanya yung uniqueness ng pitcher niya kasi mabuhok. At bukod dun sa mabuhok, patulis. Hindi patulis tulad nito na nakaangat. Ito medyo naka-curve ng kaunti. Tapos ito naman yung pinakamalaking Helianthera natin. After mag-produce na malalaking pitcher, kita niyo sa likod, mag-produce na siya ng mga anak niya na medyo malaki na rin yan. Ayan. Sa paligid niya. So hopefully magdire-diretso to. At itong new times na medyo kinakabahan ako kasi pag ito ay nagpo-produce ng bagong pitcher, laging mapula na parang konting hangin lang matutuyo na. Ito kasi isa sa characteristic niya nung times, ewan ko ba, na ang bilis na itong matuyo. Minsan nakapagpa ako na ito, pitcher ng matured pitcher, napakalaki. Tatalunin talaga yung mga ganyan. Yung ganyan tapos biglang laki. Yan. Tapos pagka low humidity at hindi mo nadiligan ng or na-miss ng regular, talaga natutuyo agad. Dito naman sa Sarraceno Nades, meron tayong medyo malaki-laking mother plant sana dito na anak nito na yan. Biglang nangitim naman yung crown. So sabi ko, imbis na bunutin ko tapos himay-himay, hinayaan ko lang. At naghuhupak ko na sana tubuan ng bagong growth sa gilid. Sa ngayon, wala pa. Pero halos isang buwan na yan na ganyan. So hopefully dumating yung time na mag-produce na siya ng baby niya.
So kapag ganyan nangyari sa ano nyo, less yung ano dapat, yung dilig, miss lang ng konti, tapos hayaan nyo matuyo. Ma-drain yung tubig. Tapos medyo may hangin dapat para hindi mag-algae. Kasi wala tayong magawa minsan ganyan na nag-crown rot na. Talagang mamamatay yan pag lalo na pag ginalaw mo. So pag hindi mo yung ginalaw, maaaring makarecover pa yan. Tapos eto naman yung isa na wala pa tong root nung nakaraan. So, ngayon siguro may root na siya kasi nag-produce na siya ng bagong growth. Ayan. Tapos nandito yung INICI natin. Hindi lumalampas sa dalawa yung picture nito naman. Siguro siya yung isa sa mga surviving naman, pero siya, hindi siya ganun ka bilis kasi siyempre galing ito sa Boss BB Paris na propagation. Tsaka ewan ko, hindi ko pa siguro nakukuha yung kiliti ng Helium 4 INICI Pulchela. Ewan ko, mukhang mamamatay itong Pulchela maliit natin. Andun sa gilid, hindi isa na lang. Anyway, ayan yung mga update sa ating mga halaman. Ito yung mga nepenthes natin. Bala ko na itong ilabas para makita na natin yung mga totoong kulay nila. Kasi habang nandito yung sa shade, wala, hindi mo makikita yung kulay niya. Makikita mo lang, ito yung mga medyo naarawan ng kaunti. Ayan, medyo may mga ganyan. Ito may nabenta na ako nung nakaraan. Medyo maganda yung nabili sa akin. Stripe yung niya, lead. Kaiba nga parang ganito pero mas prominent yung stripe niya Parang beachy yung wala akong makitang sample. Kasi kung mapapansin nyo, ayan, di ba? Pag mirabilis, ayan, puro red lang. Pero kasi may na-produce tayo ng mga stripe. Ayun yung napili talaga ni ma'am. Hindi naman ako nang hinahin na maibigay ko sa kanya kasi mukhang maayos naman mag-alaga. So, mas maalagaan niya na maayos. So, nandito yun. Yung naibenta natin. At medyo malaki na. So, hindi naman ako dadamdam na nakuha niya yung malaki kasi nga, wala naman akong space na para magpalaki ng maraming mirabilis dito. Ang dami yan Kasi yan, ayan, diba? Ayan. Tapos, ayan pa. Ayan. Tapos marami na rin pala tayong live sphagnumos ngayon. Sa mga gustong mag-alaga ng live, may message lang kayo. So, ayan. Ayan yung update sa growing area. Marami pa tayong ibang update. Siguro sa next video na. So, gusto ko rin bigyan ng update. Itong seeds. At yung ibang mga natira nating mga halaman sa ilalim. Nag-iisip ako kung mag-a-add ako ngayon kasi siguro mag-a-add ako kapag nakita ko na kaya ko ng alagaan tulad ng dati na stable. Kasi kakaiba yung panahon ngayon, minsan sobrang init. Kasi ngayon naman biglang ulan, lamig. Kasi iinit na naman. Pero mas stable na kaysa doon, 'di ba, nung parting kailan ba yun? March, mga ganyan. March, April, talagang grabe yung iba-iba ng klima. So ayan yung update sa growing area. Puro bees yan yung sa ilalim, mga beehive. Sa bee pala, beekeeping, hindi ko masasabi na successful ako. Pero at least nakuha natin yung basic. Kasi sa beekeeping maganda rin talaga kung may ma-harvest sila. Ngayon kasi tag-ulan Medyo first time natin na manggalaga ng bee ngayon tag-ulan. Medyo parang kumbaga sa halaman ang hirap dahil hindi ka pwedeng mahirap. Siguro kung alam mo yung gagawin, madali lang. Sa beekeeping kasi pag tag-ulan, ang management lang, check lang yan. So hindi ka pwedeng maglipat. Kung maglilipat ka, kumbaga 50-50 yun. Kasi maaring hindi tumuloy dahil nga hindi sila makapag-refill. Anyway, so yung topic na yan siguro sa ibang mga video. Actually marami akong mga video na nagawa, hindi ko lang talaga ma-upload. Tinamaan ako ng sakit na katam Anyway, salamat pa rin sa pagtangkilik at palagi ang pag-subaybay sa ating YouTube channel. Kahit na hindi tayo nakapag-upload ng mga bagong video. Ang ganda na itong isa.
ay patuloy pa rin kayong at least nagko-comment at sumusubaybay. Hopefully, ma-regular na uli natin yung pag-aalaga ng carnivorous plant at pag-upload ng mga new video para sama-sama nating uli matutunan. Ayun yung talagang mangyayari, no? Kung paano mag-alaga ng carnivorous plant outdoor sa panahon na kakaiba yung klima. So yan, mag-aayos muna ako ng order. Salamat ulit. God bless and bye-bye.